Makibukas po tayo sa Romans chapter 6, verses 15 hanggang 23 po. Okay, ito ay continuation pa rin po ng tinatalakay natin dito sa chapter 6. Nung nakaraan, tinalakay po yung mula dito sa verse 12 hanggang dito sa verse 14 na sabi ni Pablo, ang isang Kristiyano ay patay na sa kasalanan, ngunit buhay siya kay Kristo. At pinakita po niya dito yung mga bagay na dapat makita sa isang taong patay na sa kasalanan ngunit buhay kay Kristo. Isa po ni Pablo yun. And then pagdating po dito sa verse 15 hanggang verse 23, dito naman ay kanya pong tinatalakay na ang isang mananampalataya, isang tagasunod ni Kristo, ay hindi na po siya alipin ng kasalanan, kundi siya po ay alipin na ni Kristo o ng righteousness. Makikita natin na dito sa verse 22, sabi ni Pablo, ngunit ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na kayo ng Diyos. Ang natumo ninyo ay isang buhay na banal at ang binubungan nito ay buhay na walang hanggan. Nasabi po ito ni Pablo after po niyang i-discuss yung patungkol po doon sa pagbibigay po niya ng pagkakaiba doon sa bagaman yung dalawa ay halos may pagkakapareho sila, kasi binabanggit po niya dito yung pagiging alipin sa kasalanan at pagiging alipin kay Kristo. Kaya ang isang taong alipin sa kasalanan ay ganito ang kanyang ginagawa, ang kanyang pamumuhay. At ang isang taong namang alipin na ni Kristo o ng righteousness ay ganito rin ang kanyang pamumuhay. Therefore, sabi niya, ngunit ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos. So, ano yung pagkaiba ng dalawa na tinutukoy po ni Pablo dito, yung pagiging alipin ng kasalanan at pagiging alipin ni Jesus Christ. Maliwanag lamang po na sinasabi dito at pinapakita ng mga talata sa pag-discuss ni Pablo na ang pagiging makasalanan ng tao ay nahayag dahil sa batas, sa kautusan ni Moses. Kasi sa pagsisikap at pagpupumilit ng tao natin na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan, ay lalo lamang nahayag yung ating kawalan ng kakayahan na gawin ito. It becomes worse sa ating pong kalagayan dahil po dito sa kautusan, no? Ang dahilan ay ang patuloy na pagsisikap ng tao na sundin ito ay
nagbubulid lamang at tagahayag lamang na tayo talaga ay makasalanan. Every time na susubukan ng tao na gumawa ng mabuti, nakakagawa siya ng masama. Sa isip, sa salita at sa gawa, di ba? Kaya nasunod man niya yung ibang bagay, maraming parte ng kautusan, ay may malabag lamang po siya ng isa, siya ay nagkasala na sa Panginoon. Kaya, kasi ang law ay ito'y standard ng righteousness ng Diyos. And therefore, para makasunod ang isang tao sa standard na ito ng Diyos, sa righteousness ng Diyos, kailangan ay mayroon siyang righteousness ng isang perfectong substitute. At yun ay walang iba kundi si Kristo. Kaya, ang tao ay pinawawalang, ibig sabihin po nito, ang tao ay pinalalaya sa pagkaalipin sa kasalanan sa pamamagitan lamang ni Kristo. Hindi kailanman lalaya sa pag-aalipin sa kasalanan ng isang tao maliban kay Kristo, maliban sa ginawa ni Kristo doon sa krus. Kaya sabi po dito sa 15, ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan? Kundi nasa ilalim na ng gandahang loob ng Diyos. Ang akala ng mga Roman Christians, dahil sila ay malaya na doon sa ilalim ng kautusan, sa law ni Moses, doon sa mga tradisyon, sa mga religious practices na dapat nilang sundin, ay complacent na yung kanilang pagiging Kristiyano. Dahil may grace si Lord. Yung kasaganaan ng biyaya ng Diyos ay nararanasan nila. Umaapaw sa kanilang buhay yun. Kaya, okay lang ba na magkasala tayo? Nire-reiterate po lagi ni Pablo na hindi license yung grace ng Diyos upang kayo ay patuloy na mamuhay sa kasalanan. Yung kayamanan ng Diyos, yung kasaganaan ng kabutihan ng Diyos ay nahayag sa atin, na iparana sa atin niya sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Ibig sabihin ay dapat yung biyaya ng Diyos na yon ay sumasagana rin sa buhay natin at mayroon pong mabuting epekto sa buhay natin. At yun yung tinutukoy ni Pablo dito na dapat tayo ay alipin na ni Kristo. Kasi ang grace, ang biyaya ng Diyos, ito ay, again, hindi po ito yung yung power ng Diyos na dinideposit sa isang tao na pinili ng Diyos. Hindi ito yung kapangyarihan na makakaroon ka lamang nito kapag sumunod ka sa lingkod ng Diyos o yung pinili na in-appoint ng Diyos na kanyang apostle o tinatawag nila na man of God. Hindi po ganun ang definition ng Biblia tungkol sa grace. Kundi ito po yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ibinigay sa atin upang tayo ay makapamuhay sa katuwiran. At kaya tayo makakapamuhay po sa katuwiran dahil po dun sa katuwiran ni Kristo. Okay? Dahil po dun sa katuwiran ni Kristo. Kaya sabi po dito sa verse 17, ngunit salamat sa Diyos kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sumusunod sa katotohanan na sa aral ng ibinigay sa inyo. Dati ay alipin ng kasalanan yung mga tao o yung mga Roman Christians na yon. At ganoon din po tayo. Pero encouragement ni Pablo at pinapakita niya dito na kayo na dating makasalanan at alipin kayo ng kasalanan ay salamat sa Panginoon dahil kayo ay sa kanyang biyaya, kayo ngayon ay alipin na ng katotohanan, ng righteousness. No? So, ibig sabihin, when it comes to truth o yung pamantayan ng Diyos ni Kristo ay wala pong neutrality. Kasi pinapakita dito ni Pablo yung pagkakaiba ng dalawa. Yung sin, yung pagiging alipin natin sa kasalanan at pagiging alipin kay Kristo. Ang isang tao is either siya ay maging alipin ng kasalanan o maging alipin ni Kristo. Hindi pwedeng alipin siya ng kasalanan at the same time alipin po siya ni Kristo. Hindi nga pwede raw na mamangka ka sa dalawang ilog.
Mahirap yun. At pipiliin mo talaga yung isa. Kaya walang neutral ground sa pagiging Kristiyano. Naalala ko po doon sa isang church na nung mag-meeting yung mga kapatiran at mayroong dumating na isa pang kapatiran. Kaya hindi umattend ng pagsamba dahil siya ay nakikiramdam. At nung tinanong nila, saan ka ba talaga? Kami ay gitna lamang. Ibig sabihin, hindi niya alam, wala siyang discernment kung kung bakit yung kabilang grupo ay umalis. At tinatalikuran talaga nila yung teaching na yun. Yung reason talaga kung bakit umalis sila. At ang main reason doon, yung doktrina. So yung nasa neutral ground na yon, wala silang discernment. Ang gusto nila mangyari, magkaisa. Magsama-sama muli. Pero sabi nga po ni John MacArthur, ay yung truth, nagdi-divide talaga yung truth. Once na mayroong naninindigan sa truth at mayroon pong lies, ay madidivide talaga ang mga professing Christian o ang church. Dahil sa church ay mayroon pong tupa at mayroon pong kambing. No? Madidivide talaga dahil kinakailangan manindigan ang nasa katotohanan. At yung mayroon talagang conviction ng Banal na Espiritu, ang isang tao na mayroon pong Banal na Espiritu, magkakaroon po siya ng discernment at magkakaroon po siya ng conviction para manindigan po siya at makita niya kung ano yung katotohanan talaga. Sabi nga doon sa sermon po ni Pastor nung Sunday, ay ang barometer ng truth ay si Kristo. No? Walang ibang pamantayan, walang ibang sukatan ng katotohanan. So, kung ikaw ay neutral at pwede rin yung kabila ay tama, hindi dito sa kabila ay tama, friends tayo. Parang hunyango ba? Pag nandun sa kabila, okay. Pag dito rin sa kabila, okay din. No? Meron po bang ganong Kristiyano? Nalala ko po yung kwento ni Paniki ba yun? Parang nabanggit ko na rin ito na kapag siya ay nasa gubat, para siya ay maging magmukhang hayop dahil kasi papatayin siya ni Leon. Para siya magmukhang hayop, yung kanyang mukha, yung kanyang itsura, pinapakita po niya kay Leon. Ako yung itsurang hayop din, wag mo akong patayin. And then pag siya ay nasa himpapawid, papatayin siya ni Agila kapag nakita siyang hindi siya mukhang ibon. Pinapakita niya yung kanyang pakpak. Ako ay ibon din, kagaya ninyo. So, walang Kristiyano na walang paninindigan. Ang isang Kristiyano ay kailangan mong hanapin talaga yung katotohanan at tumindig ka dun sa katotohanan kahit na ano pang mangyari. So, and therefore, we as Christians, ang sinasabi dito, kung tayo ay nakay Kristo na, dapat alipin na tayo ni Kristo. At yung righteousness na ang nagdidikta sa atin. Hindi po yung dating buhay natin. Yung dating sinful lifestyle po natin. No? Kaya tayo pinalaya na doon sa pagkaalipin ng kasalanan. Sabi ni Pablo dito, sa verse 19, sabi pa rin niya ito sa mga mananampalataya sa Roma. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Kung paanong ipinahilalim ninyo noon noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin, banal na pamumuhay sa righteousness. Ang tinuturo po ni Pablo dito. Sa simpleng ibigay ng illustration po ni Pablo doon sa mga mananampalataya, ginamit po niya yung idea ng pagiging alipin, no? Sa kung paano ang isang alipin ay paano siya tinatrato ng kanyang Roman Lord sa panahon ng Roma. At para sa kanya, ito yung simpleng paraan na mauunawaan ng kanyang mga tagapakinig, ng mga sinulatan niya, dahil sila nga hindi pa ganun kalalim din yung kanilang pagkaunawa, no? Or dahil sa kanila pong mga weaknesses pa. Doon sa
pagbibigay niya ng halimbawa katulad ng relationship ng Roman master sa kanyang alipin, na ang isang Roman lord o master ay minsan mayroong greedy, mayroong malupit, pero kailangan siyang sundin ang kanyang alipin. Nasabi ni Pablo, somehow, although ito po ay hindi eksakto na tumutukoy doon sa pagiging alipin natin sa righteousness kay Kristo, pero somehow nakikita po dito yung ibig sabihin na ang isang alipin ay dapat nagsasubmit doon sa kanyang master. So, naalala ko po yung Matthew chapter 11 verse 28, yung sinasabi ng Panginoong Isus Kristo dito na lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigat nabibigat ang lubha, no? Kayo mga napapagal at nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin, magaan ang aking pamatok. Actually, ito pong Matthew ay related dito doon, ang context doon sa pagsunod kay Kristo, pagpapasakop kay Kristo, sa katuruan ni Kristo, sa righteousness ni Kristo. Kadalasan kasi ginagamit itong text na ito upang i-misquote lang, at yung context ay out of context, no? Ginagamit lalo na kapag mayroon pong mayroong mabigat na problema, no? Mayroong karamdaman na malubha. Come to me, all you have heavily burdened, heavily laden, o nabibigatan lubha sa mga pasanin, sa problema. Yun daw ang context nito, para at least maibsan ang mga kanilang dinadala sa kanilang puso, sa kanilang saloobin. Pero ang totoo, ang kausap ni Kristo dito ay yung kanyang mga tagasunod. At the same time ay nandoon po yung mga religious leaders na para marinig at itinuturo niya, para marinig po nitong mga religious leaders at nung kanyang mga tagasunod na kayo ay sumunod sa akin kasi ang aking pamatok, ang aking commandments ay hindi katulad ng pinapagawa sa inyo ng mga religious leaders. Napabigat lamang, no? Yung mga religious leaders dito, yung mga Pharisees, sila po ay tagasunod sa turo ni Moises, sa kautusan ni Moises, na very legalistic sila, na nagiging pabigat ito dun sa kanilang mga tagasunod, na hindi naman na yun yung na wala naman na yun dun sa kautusan talaga, at hindi na nila isinasaalang-alang yung magiging epekto nito sa buhay at pananampalataya ng mga tao. Ang mahalaga ay sumunod sila, gawin nila yung sinasabi sa kautusan. At ito ay naging pabigat sa kanila. Kaya sabi ni Kristo, sa akin kayo sumunod, lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan sa pagsunod sa kautusan na yan, sa mga pinuutos, pinapagawa sa inyo ng mga religious leaders na yan. Sumunod kayo sa akin kasi magaan ang aking pamatok. Magaan lang, basta kayo susunod sa akin. Gagabayan tayo ng Panginoong Hesus. Ang yoke po dito ay pag tinignan po natin sa aking pag-research din sa isang komentary, sa kultura po ng Hudyo, sa pagsasaka, ang yoke ay dinadala ng dalawang baka. Ano po? Isang bata pang baka at isang matanda na, o yung matured na siya. Ibig sabihin, yung bata pa, energetic siya, at yung matured na baka, experience na siya, sanay na siya, ginagamit na siya palagi. So, pag sila ay nagsama, silang dalawa, nagtulong sila, mayroong wisdom doon at nandoon yung strength para magawa yung task, yung maging maayos yung kanilang pag-aararo. Binabanggit ng Panginoong Kristo doon na tayo ay kanyang handang tulungan sa pagsunod. Kung tayo nandun yung willingness natin na magpasakop, mag-submit sa Kanya, magaan ang pamatok ni Kristo kasi siya po ay tumutulong sa atin, gumagabay sa atin.
At tuturuan tayo niya upang maging tama yung ating paglakad sa kalooban ng Diyos. Pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya, magaan ang pamatok ni Kristo at kung tayo po ay alipin na ng katwiran, nandoon po lagi yung ating conviction na sundin ito. Nandoon lagi yung ating desire na sundin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Hindi, normal sa isang Kristiyano na sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. At hindi normal sa isang hindi pa pinaghaharian ni Kristo na siya ay asahan mo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay? Asahan natin na yung tao na alipin ng kasalanan, siya ay under the power of sin at siya'y patuloy na mamumuhay sa kasalanan. Kaya minsan, sabihin natin, yung isang tao, Kristiyano na yan, si kapatid. Pero nakikita natin yung buhay niya ay hindi akma doon sa itinuturo ng Biblia about righteousness. At hindi ito nagko-conform doon sa righteousness ni Christ, doon sa image, doon sa will ni God, no? And therefore, magtatanong tayo at questionable yung kanya pong pananampalataya. Nung tayo po ay alipin pa ng kasalanan, nandoon yung mga consequences ng sin. Nandoon yung mga bagay na ginagawa natin na nag-indulge talaga tayo. Pero yun ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Diba? Mayroong sufferings, mayroong mga trials, at yun ay dahil sa mga maling desisyon natin. Yes, at as a Christian, tayo nagkakamali pa rin naman ng mga pagpapasya. Pero may wisdom ang Panginoon at kasama po yun sa biyaya ng Diyos sa atin. At tinutulungan tayo ng Panginoon, tinuturuan tayo na nililid tayo ng Panginoon dun sa daan na kanyang gusto. At ito ay kalakip ng kanyang biyaya pang tayo po ay makalakad sa kanyang pong kalooban. Yun yung biyaya ng Panginoon sa atin. At makapangyarihan ang biyaya ng Panginoon sa atin kung paanong si Kristo ay dinaig niya ang kamatayan, dinaig niya ang kasalanan nung siya po ay mamatay. Ganon din yung biyaya na yon, dapat ito ay nag-overwhelm sa atin bilang Kristiyano. Na-overpower tayo nito. Kung talagang si Kristo ay nasa atin na. Kasi sabi sa verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang ilang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Ang bayad sa pagkaalipin ay nag-i-struggle siya. Nahihirapan siya. Minsan ay ang isang alipin, yung kanyang pagsunod ay physical. Susunod ka sa master mo kahit na against sa iyong puso. Kasi wala kang magagawa eh. Wala kang magagawa. Pero sa atin, nung tayo po ay nakay Kristo na, binago ng Diyos yung puso natin. At hindi, tawag yun, walang coercion na nangyari. Kundi binago niya yung puso natin para ito'y magpailalim sa kanyang kalooban. At may kagalakan tayo, mayroong desire lagi na sumunod sa kanya. Ang tanong sa atin ay, lagi ba nating desire na sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? At mayroon po ba tayong hatred doon sa sinful act na nagagawa natin minsan? Yun yung palatandaan na tayo ay isang genuine Christians. Kapag patuloy nating nilalabanan yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos na nagagawa po natin. Meron tayong greed o yung kalungkutan yung sa mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos pero nagagawa po natin. Kaya bilang alipin po ni Kristo ay narin lagi ang Panginoon. I-desire natin na sundin yung kanya pong kalooban. Ang kanya pong grasya ay makapangyarihan at aalalayan po tayo nito upang
gawin yung mga bagay na mabuti na ito po ay inihanda niya na gagawin natin bago palikay ng sanlibutan. No? Kasama po ito doon, yung biyaya na yon, kasama ito doon sa plano ng Diyos from the before the foundation of the earth. Nang tayo ay piliin ng Diyos, kasama po ito doon biyaya na ito, na tayo ay papaging banalin, hindi lamang tayo pinili upang tayo po ay maligtas, upang ipadama sa atin yung pag-ibig ng Diyos na niligtas tayo, no? Kundi kasama po doon yung pagiging sanctified natin as a Christians. At ang katibayan ng pagiging santo ay yung pagpapakasanto natin, yung pagpapakabanal natin, yung progressive sanctification natin hanggang sa glorification. No? Ang isang Kristiyano ay hindi humihinto ang paglago. Mayroong mga pagkakataon na tayo po ay bumabagsak dahil pa rin po doon sa kahinaan natin, mga weaknesses natin. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, naalala ko yung sabi ni Paul Washer, na ang paglago natin sa Panginoon ay hindi sa pamamagitan ng pagtingin natin sa salamin at makita natin sa sarili natin na nag-grow ako sa Panginoon, kundi ito ay sa pamamagitan ng pagtingin natin sa scriptures. Kumpara natin yung ating sarili at tingnan natin yung pangako ng Diyos sa atin sa Philippians chapter 1 verse 6, na ang mabuting bagay na nasimulan ng Diyos sa atin ay Kanyang tatapusin. Ibig sabihin po ay nakaangkla yung ating pong paglago sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Kung hindi dahil po sa biyaya ni Kristo sa buhay natin, wala po tayong magagawa. At kailanman hindi natin magagawang mag-grow, hindi natin magagawang maging kawangis ni Kristo kung hindi dahil sa Kanya pong biyaya. Sapagkat dahil lamang sa biyaya ng Diyos tayo naligtas, at dahil lamang sa Kanyang biyaya, tayo patuloy na magiging banal, magpapakabanal. So, hindi na po tayo alipin ng kasalanan. At kaya, inaasahan po sa atin at yun in-expecta sa atin ng Diyos na tayo po ay patuloy na mamumuhay na may kabanalan. Dahil tayo po ay hindi na mga alipin ng kasalanan. So, wala pong neutral ground sa katotohanan at sa isang Kristiyano, at hindi pwede na ikaw ay mamuhay sa kadiliman o mamuhay sa kasalanan at the same time namumuhay ka sa katwiran. Again, ang pagiging alagad ni Kristo, ang pagiging Kristiyano ay sa Bible, ito po ay nangangahulugan din ng pagiging alagad ni Kristo. Ibig sabihin, hindi pwede na naging Kristiyano ka lang tapos ayaw mong sumunod sa Panginoon. Kasi yung pagsunod sa Panginoon ay nangangailangan ng pagtakwil sa sarili. Yung lahat ng yung mga selfish desires natin, kailangan mong kasikapin na ito ay mas unahin mo ang Panginoon, ang kalooban ng Diyos, na masunod dito sa buhay mo. Sabi nga dito sa New Testament, ang Panginoong Jesucristo ay pumili ng mga alagad. Ang sabi niya, ang kanyang pamantayan ng pagiging alagad, ang sino mang nais na maging alagad ko ay kinakailangang sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili. Limutin ang kanyang sarili, sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. Yun ang halaga, ang cost ng pagiging alagad ni Kristo. Ang pagiging Kristiyano ay pagiging alagad ni Kristo. At ang pagiging alagad ni Kristo ay costly. It cost our lives. No? Yung buhay natin na marami tayong mga pina-priority sa buhay, na yung mga trivial things na kung tutuusin ay ito ay naging hadlang lamang para maglingkod tayo sa Panginoon. Diba? Minsan mas inuuna pa ng ibang mga Kristiyano yung
yung pagdalo sa mga okasyon. Halimbawa, hindi naman mahalaga, hindi naman sila minsan hindi naman imbitado nga eh. Sa ano lang, kasi nandun yung kasiyahan, di ba? Unahin ko muna ito, pastor, kasi nandun yung mga barkada ko. Di ba? So, pastor subutsal na. Oh. So, yun yung mga trivial things. At minsan ay ito yung inuuna natin. Ito yung mas pinapahalagahan natin. Magdadalo pa ng reunion Sunday, no? Alin ba mahalaga, yung pagsamba, yung Lord's Day, no? Yung gawain ng Panginoon. Okay lang naman kapag may mga importante talaga, may sakit ka o may mga importanteng bagay about business na hindi mo na talagang yun talaga yung appointment mo na hindi maiiwasan. Pero yung mga simpleng bagay na pinagpapalit natin para sa Panginoon, pinagpapalit natin yun sa gawain ng Diyos, sa paglilingkod. Dito paano natin may papakita na pinaprioritize natin ang Panginoon at tayo ay nagsasubmit sa Kanyang kalooban, di ba? Na tayo ay alipin ng Panginoon ng righteousness. At isa pa doon, ang pagiging alipin ng righteousness ay nag-i-stick ka talaga sa kung anong katotohanan. Hindi ka nagbabago. Yung turo ng Bible, yung sinusunod. Hindi pwede na dahil ikaw ay medyo matagal ng Kristiyano, sasabihin mo na kailangan mag-level up ako. Kailangan mayroong, ano man tawag doon? Mayroong toddler. Mayroon pang fathering. Hindi pwede na magli-level up ka nga. Iba yung growth o yung growing spiritually, yung growth sa spiritual, yung paglago natin sa spiritual, at yung nakakatuklas ka ng mga iba-ibang mga approach sa pagpapalago, pero hindi naman biblical, no? Upgrading, yun, naalala ko na. Nag-upgrade. Ang isang Kristiyano nag-upgrade, nag-accelerate, diba? Yung faith natin. Kailangan mag-accelerate ka kung kung ikaw ay noong 2023 ay 10 kilometers per hour daw lamang ang tinatakbo mo. Ngayong 2024, kailangan ay 60 kilometers o 100 kilometers per hour. Kaya lang, pag bumangga ka na, ang impact nung sa'yo ay hindi ka na madadala sa ospital. Ito ba yung growth na yung paglago na inaasahan sa isang Kristiyano? Kung ang isang Kristiyano ay nag-stick sa katotohanan, ay lagi siyang babalik doon. Lagi niyang gagawing barometer ang Biblia sa kanyang life and practices. Kasi nagsasubmit tayo doon sa katotohanan at kay Kristo. Kung paano si Kristo yung truth, yung standard ng katotohanan. Hindi ang anumang turo ng mga nagki-proclaim na sila ay apostle o bagong tagapagturo. Kaya nga ang sinasabi po ni Jude rather, hindi ko si Judas. Ang sinasabi niya doon sa kanyang mga sinulatan ay you have to contend for the faith that once delivered for the saints. Once and for all delivered to the saints. At napakahalaga po noon na bumalik tayo lagi sa salita ng Diyos. Kung talagang tayo ay isang mananampalataya na tayo po ay alipin na ng katotohanan, na alipin ni Kristo, ay pati doon mismo sa doctrine, hindi tayo magpapaalipin sa maling doktrina. Sa maling doktrina din. Hindi lamang po ito sa lifestyle natin, sa worldly lifestyle natin,
kundi pati na rin sa katuruan, doctrine. Kasi hindi pwedeng maging tama ang iyong doctrine pero mali ang iyong lifestyle. Hindi rin pwede na maging mali ang iyong doctrine pero tama ang lifestyle mo. Kasi ang tamang pamumuhay ay nag-uugat sa tamang application ng iyong natutunang tamang doktrina. Ito po yung truth. And we have to submit to the standard of truth. None other than the Lord Jesus Christ. So, hindi na po tayo alipin ng kasalanan, kundi alipin na po tayo ng katulad ng Kristo. Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong salita sa gabi pong ito na napagbulay-bulayan po namin. Tulungan mo po kami na ma-discern po namin if we are really living according to your will or we're still living according to our old nature, Panginoon. Help us, Lord, yan. Para hindi po kami ma-sidetrack at bumalik po sa dating buhay namin. May your Holy Spirit, Lord God, guide us and help us. Give us strength, Lord God, to overcome and matutunan namin mapagtagumpayan yung mga trials, temptation na ino-offer sa amin ng mundong ito. Help us, Lord, to walk in your statutes sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo rin ko, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, na lagi po namin i-desire na mabigyan ng glory ang iyong dakilang pangalan sa pamagitan namin pong profession as Christians. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.